ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kamusta? Kamusta ang pagsalubong ng bagong taon? Ganun pa rin, no? Paggising natin sa umaga, ganyan ka pa rin. May nagbago ba? Yung number, nagbago na. Pero tayo, ang tanong, may nagbago na ba? O mayroon na ba tayong handang baguhin? Marami po sa inyo, o marami sa atin, ang gumawa na naman, ang nakiuso, sumunod doon sa mga nakasanayan natin, pagkompleto ng mga bilog na prutas sa mesa, pagsusuot ng mga bilog na damit. Ano pa bang ginagawa natin pagsalubong? Yung paingayan, di ba, no? Palakasan ng ingay. Kasi naniniwala tayong mas maingay, mas madaling maitataboy ang lahat ng kamalasan. Tama ba? Alam niyo ba yun? Kung bakit mayroong paputok? Kung bakit nauso yung paputok? Alam niyo ba kung para saan yun? Ginagamit yun ng mga ibang lahi, pampaalis ng mga demonyo, yung paputok. Kaya mas malakas, mas naitataboy nila yung mga evil spirit. Hindi niyo alam yan? Ang bihira. Tumanda na tayo, hindi niyo pa alam. Paputok lang kayo ng paputok. Pero di ba? Ang ingay, kahit sakali, ang ingay. At taon-taon yun yung ginagawa natin, ang mag-ingay. Pero yun nga, sana habang tumatanda din tayo, mas nagkakaroon tayo dapat ng realizations na, totoo ba ito? Ano bang ginagawa natin? Marami gumastos pa ng pambili ng paputok para lamang makapagpasikat sa mga kapitbahay. Pero ilang minuto, tapos na. O ngayon, balik na naman sa pagta-tricycle driver. Ngayon, balik sa pamamasada. Ngayon, balik na naman sa dati. Wala na naman. Maghihintay na naman ng ayuda. Maghihintay na naman ng paglapit ng mga ngampanya para makakuha man lang kahit konti. Pero sa isang saglit lang, yung grasya, sumasabog. Nawawala, parang bula. Kasi hindi natin pinahalagahan. Pero gusto natin, swertehin tayo pagdating ng 2025. Gaya na nasabi ko kanina, nagpalit na ang numero. Pero tayo ba? Handa na ba tayong magpalit? Kaya nga sa ating ibanghelyo, magandang gabay din po ito, no? Sabi dito, nakita ng mga pastol ang di ba nagpakita ang mga anghel sa mga pastol at binigyan sila ng instructions, matatagpuan ninyo doon sa bayan ng Bethlehem sa isang sabsaban ang isang sanggol na nababalot ng lampin. Mga pastol ito na nagbabantay sa kanilang mga tupa hating gabi. Pero nagtungo sila doon at nakita nila
ang pinakamagandang kayamanan na makikita nila sa tanang buhay nila. Yan ay si Jesus. Hindi nagbago ang kanilang pagiging pastol, pero may nagbago sa kanilang pananaw. May nagbago sa kanilang kalooban. Mahirap pa rin sila kung ituring nang sila ay pumunta sa Belen, pero umalis sila doon na dala-dala nila sa kanilang puso ang pinakamahalagang kayamanan. Kaya hanggat hindi tayo nagtutungo sa Belen, hanggat hindi natin nakikita si Jesus, wala tayong maituturing na kayamanan sa mundong ito. At kahit pa magkaroon ka ng kayamanan sa mundong ito, hindi ka makakaramdam ng kasaganaan, hindi mo masasabing okay ka na kasi laging mayroong kulang kahit gaano pa karami ang pera mo o ang kayamanang pinupundar natin, hindi yan makapagbibigay sa atin ng kaginhawahan hanggat hindi natin nakikita si Jesus na nasa Belen, isinilang kasama si Maria at Jose. Kaya kahit anong pamahiin ang gawin natin sa pagsisimula ng taon na ito, wala rin. Sa existence natin, no? Konti lang naman ang mga bata dito, pero tumanda na tayo, no? Huwag ka na magpapaloko-loko pa. Tingnan nyo yung katabi ninyo. Matanda na yan, pero nagpapaniwala pa doon sa mga pamahiin na ginagawa o na ipasa sa atin. Sana ngayon tayo, ang ipasa natin, pananampalataya. Kaya nga ngayon, no, ang mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, ay pinagdiriwang natin. Sino ang ipinapasa niya? Sino ang ibinibigay niya sa atin? Si Jesus. Yan ang kanyang ibinibigay. Hindi yung mga kung ano, hindi tayo pinagbabawalan magsaya, hindi tayo pinagbabawalan mag-party. Pero lagi kasi natin nakakalimutan yung katulad ng ginawa ni Maria. Yung nagbulay-bulay, yung pinag-iisipan niya, pinagninilayan niya ang lahat ng mga nangyayari, ang lahat ng nangyari. Kasi doon tayo mas magkakaroon ng kaliwanagan. Pag pinag-isipan mo, pinaglaanan mo ng panahon, lalong-lalo na ng pananahimik. Sana po, no? Kasi isang biyaya din yon, no? Isang regalo din yon, yung makaranas ka ng peace of mind. Yung manahimik ka muna, magdasal ka, pagnilayan mo, ano ang mga nangyari, at ano ang mga dapat mong gawin ngayong pagpasok ng bagong taon. Gabayan nawa tayo ni Maria at ng ating patrong si San Jose sa pagtahak natin sa panibagong taon. Amen.